Ang episode na ito ay naglalaman ng mga kwentong ipinadala ng ating viewers. Mga karanasang hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na paliwanag. Upang mapanatili ang kanilang privacy, binago ang ilang pangalan, lugar, at iba pang pagkakakilanlan. Kaya kung nanonood kayo, siguraduhin handa ang inyong isip at ang inyong loob. Dahil sa mundong puno ng kababalaghan, mas nakakatakot pa rin ang bank account na walang laman. Magandang gabi. Nang takotawanan na ako po si Nicole Yala. At ako naman po si Titan Jello. At kayo po ay nakakapakinig at nakakapanood sa kwento na mahiwagang Burnay. Ang pinaka-nakakatawang horror podcast. Dito natin binubuksan yung mga kwento na may halong takot at may mga tanong na hanggang ngayon parang walang malinaw na sagot. Like, ano ba? Tayo ba or hindi? Di ba yung mga ganun tanong? Bakit? May hugot, di ba? Parang ano ba? Nagde-date tayo, may karapatan ba akong magselos? Mali! Iba, okay. Ito pala. Kwentong takotawanan pala. Mga kwentong mapapaisip ka kung alin ba yung mas nakakilabot? Ang katang isip o ang katotohanang minsan mas mahirap paniwalaan? Kaya patayin na ang mga ilaw, lakasan ng volume dahil oras na naman para buksan ang kwento ng mahiwagang Burnay. Kapag gabi na, iba ang pakiramdam ng biyahe. Diba? Mas tahimik yung kalsada, mas konti yung tao. Tapos mapapansin natin, lalo, yung bawat tunog sa paligid. Para sa mga kumakayod hanggang 10 oras ng gabi. Naku, tungkol ganito yung kwento. Nagdadrive pa naman ako ng gabi. Nakakaloka. O eto na, ramdam ko na ito yung kwento eh. So para sa mga kumakayod hanggang 10 oras ng gabi, normal lang ang bumiyahe kahit pagod na. Kahit madilim na ang daan. Diba? Siyempre, kailangan mo kumita eh. Diba? Kahit minsan, hindi mo na alam kung sino pa ang makakasabay mo sa ruta. Nakaw! Pero paano kung isang gabi may makasakay kang pasaherong hindi mo inaasahang makikilala? Ito na ang kwento ni Jericho. Dear Nicole Yala and Titan Jello, itago niyo na lang ako sa pangalan Jericho. 29 years old at isa pong angkas driver dito sa Metro Manila. Mahigit 5 taon na akong bumabiyahe sa iba't ibang sulok ng lungsod. Sanay na ako sa mga pasaherong lasing, tahimik, madaldal, o minsan kakaiba ang mga pinapupuntahan. Anong kakaiba? Like, saan yung kakaiba? Kausapin kita, Jericho, next time. Gusto kong malaman yung mga kakaibang pinapapuntahan. Pero, may isang booking na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan. Sa tuwing naalala ko yun, para bang nanlalamig pa rin ang buo kong katawan. Ganito po kasi. Bandang 11:30 na ng gabi nun. Pauwi na sana ako matapos ang huling pasada nang may pumasok na booking. Pick up point. Hala, may nakasulat na destination. Nako, alam na this. Greenwoods Executive Village. Ay! Sa Pasig. Pasig. Ito malaki to eh. Malaki yan. Malaki yung parang Kumukonekta. encompassing, correct. Pasig, Cainta. Cainta, Taytay. Basta Taytay. Rizal. Tama. Yan. Alam natin. Destination, Pasig Memorial Chapel. Medyo liblib ang pick-up point. Sa gilid ito ng kalsada, katapat ng mataas na bakod ng isang subdivision. Mahina na ang ilaw dahil sirang-sira na ang streetlight sa tapat. Pagdating ko doon, may nakita akong babaeng nakatayo sa ilalim ng poste. Nakaputing hoodie at maikling palda na maong. Hindi ko halos maaninag ang mukha niya dahil nakayuko siya at natatakpan ng hood ang kalahati ng kanyang mukha. Baka youngster na. Hindi! Naka-outfit, no? Diba? Outfit, diba? Parang
Nag-aabang ng Nag-aabang booking. ng booking. Diba? Youngster na, diba? Mga kahood. Diba? Diba? Tama ba? Tama, Hindi Ante. kasi parang, youngster na, pakita yung mukha. Ganyan. Nasa gedli-gedli lang. Nasa gedli-gedli, yung youngster na, nakamaog. Anyways, alam mo, ginagawa ko lang to para hindi ako matakot. Kasi may mga pa-background music dito sa headset na nagugulat ako. Anyways, so, hindi ko halos maaninag ang mukha niya dahil nakuho siya at natatakpan ng hood ang kalahati ng kanyang mukha. Oo. Yung stana. Geng, ganun. Anyways, marahan siyang lumapit. Tingnan mo, may marahan pang paglapit. Siguro parang paano ba yung youngster na lumapit? Tapos lumapit. Oo. Nagtanong, Ano sabi? source ka ba? Ng mga good items. Kung hindi nyo alam, hindi kasi kayo Gen Z. Hindi nyo alam yung good item, no? Source ka ba? Kasi marahan eh. Marahan. So parang may tinatago, di ba? Ano ba, hindi tayo natatapos? Tuloy Sabi, mo. 25 Tuloy mo, minutes lang daw. O Tuloy mo. anyway. So marahan siyang lumapit. Kuya, Pasig Memorial Chapel po. Napatingin ako sa app. Pareho naman ang destination. So, hindi na ako nagdalawang isip. Inabot ko yung extrang helmet. Nagulat lang ako nang hawakan niya yun. Parang galing sa loob ng freezer ang lamig ng kamay niya. Hindi ko na lang pinansin. Habang umaandar kami, nagsimula namang umambon. Kaya inalok ko siyang gamitin yung kapote pero ayaw. Umiling lang siya. Mas binaba pa niya ang hood na suot niya. Oh, geng, hood. Di ba parang Tinakpan yung mukha. tinakpan yung mukha, di ba? Yung parang pag gano'n, di ba? Di ba gano'n din sila? Okay. So, binaba niya pa ang hood na suot niya. Tahimik ang biyahe at para maibsan ng antok, sinubukan ko makipagkwentuhan. Estudyante ka pa, ma'am? Opo. Anong course mo? 3rd year nursing. Maikli lang ang mga sagot niya. Parang ayaw niyang humaba ang usapan. Pagsapit namin sa madilim na bahagi ng C5, bigla ko naramdaman na parang bumigat ang motor ko. Ay, katakot! Mistulang, hindi lang dalawa ang sakay. Para bang may isa pang nakaupo sa likuran namin. Ay, katakot! Napakabig ako ng bahagya sa manibela. Ma'am, pakihawak na lang po na maayos. Wala siyang sinagot. Napatingin ako sa side mirror. Nakakatakot. Nakita kong hinigpitan niya naman ang kapit niya sa hawakan sa likod. Doon ko napansin ang kulay ng balat niya. Hindi lang ito maputla. May kulay itong ube na parang matagal nang pasa. Parehong-pareho ang magkabilang pulsuhan niya. Kinilabutan ako pero sinabi ko sa sarili kong baka epekto lang yun ng ilaw sa kalsada. Makalipas ang ilang segundo, biglang nag-vibrate ang cellphone kong nakakabit sa manibela. Katakot yung background music, ha? Sinagot ko gamit ang Bluetooth ng helmet ko. Hello po. Isang babaeng halatang nag-aalala ang sumagot. Kuya, nasa na po kayo? Kanina pa po ako naghihintay sa pick-up po. Sino pinick up niya? Oh my gosh. Napakunot ang noo ko. Kasi parang may mali. Kung hindi siya ang na-pick up ko, Sino sino ang sakay niya? ang sakay niya? Dahan-dahan akong tumingin sa side mirror. Nanlamig ang buo kong katawan. Wala akong sakay! Wala akong sakay! Wala siyang sakay! Nakakatakot! Kalsada lang ang nasa likuran ko. Madilim, maulan, walang kahit sino. Nanginginig ang boses ko. Ma'am, may naisakay po akong babae. Nakaputing hoodie siya, nakamaong na palda, papunta rin po sa Pasig Memorial Chapel. Biglang natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ko ang mahinang paghikbi. Kuya, anak ko po yun. Hindi ako nakapagsalita.
na aksidente siya kagabi sa C5. Papunta po ako ngayon sa burol niya. Parang may nagyayelong tubig na ibinuhos sa likod ko. Sa sobrang takot, bigla akong prumeno at itinabi ang motor. Halos hindi ako makahinga sa lakas ng tibok ng dibdib ko. Bigla akong naramdamang may mabigat na kamay na dumampi sa kanang balikat ko. Ay, katakot! Oh my gosh! Malamig! Basang-basa na para bang kagagaling lang sa malakas na ulan. Hindi ako makalingon. Unti-unti akong tumingin ulit sa side mirror. Wala pa ring tao. Pero malinaw kong narinig ang mahinang bulong sa mismong tenga ko. Paos, mabigat, at amoy basang aspalto at dugo ang bawat paghinga. Kuya, bakit ka huminto? Saglit na tumigil ang boses. Malapit na tayo. Hindi ko na kaya. Woohoo! Katakot! Hindi ko naalala kung paano ako narating sa pinakamalapit na gasolinahan. Ang natandaan ko na lang, nanginginig akong bumaba ng motor habang paulit-ulit na nagdarasal. Makalipas ang ilang araw na ikwento ko ang nangyari sa isang matandang rider na matagal nang bumabiyahe sa Metro Manila. Tahimik lang siyang nakinig bago niya ako tinapik sa balikat. Sabi niya, hindi raw ako ang unang rider na nakapagsakay ng isang kaluluwang hindi alam na wala na pala siya sa mundong ito. May mga ligaw na espiritu raw na paulit-ulit na binabalikan ang huli nilang biyahe. Hanggang hindi nila natatagpuan ang pupuntahan nila, patuloy silang sasakay sa sino mang handang magsakay sa kanila. Simula noon tuwing tumatanggap ako ng booking ng 10 oras ng gabi, lagi muna ako nagdarasal bago umandar. At kapag may pasaherong tahimik sa likod, hindi na ako lumilingon sa side mirror. Baka kasi may makita akong hindi na dapat nakikita. Hoy! Hanggang dito na lamang po ang inyong tagapakinig, Jericho. Katakot, no? Ay, katakot. Pero first time ko makarinig ng kwento na angkas o motor. Mhm. Ang naririnig ko kadalasan, Sasakyan. 4-wheel. Mm-mm. So may isasakay sa likod, tapos tahimik yung babae. Kadalasan babae. Mhm. Parang bihira yung lalaki nakakatakot. Bakit kaya? Bakit nyo ba kami kinatatakutan? May toyo lang naman kami sa pag-iisip paminsan. Pero kung ako'y kikuya, Jericho. ganun yung nangyari. Mm, Habang nagmamaneho kami, dahan-dahan, marahan. dahan-dahan. Ano? Nakita ko sa side mirror yung Oh. itsura. Ano? Ang gagawin mo? Sexy. Oh, pwede. Yari ka sa akin. Pwede. 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 O, diba? Pero nakakatakot eh. Oo. Nakakatakot. And I'm sure may madami tayong mga tsuper na may iba-ibang mga klase ng kwento. Meron akong isang kaibigan kasi nga first time ko makarinig ng kwentong ganito. At yung mga kwento na sinishare sa ating kwento na may wagang burnay ay kwento nangyari sa totoong buhay. Hindi po ito chismis Agree, lang. tama. Yung mga reaction lang namin ni Jello, yung chismis. Katulad ng may, yari ka sa akin, maganda ka. Yari ka sa akin, di ba? Tumulto. Oo, multo, correct. Kakalahat papatusin, kahit malamig. Diba? Pero yung kwento, talagang tunay. So yung isa kong kaibigan, nangyari naman sa kanya, ito na naman to yung mga kaibigan ko, chinichismis ko, super. Hindi siya talaga driver as in na namamasada, pero siya yung naatasan lagi na mag-drive para sa family. So pumunta sila sa isang simbahan sa Tagaytay. Tapos, alam na alam talaga niya na yung parking ay clear si parking. Ibig sabihin, walang hindrance. Mhm. Pero pag park niya, bumangga siya, may nagka-dent kasi biglang nagkapuno. Grabe, no? Takot, na para bang nag-multiverse. Hindi niya maipaliwanag. As in, may sira talaga. Kasi bigla may sumulpot na puno. Oo, biglang may sumulpot na puno. 'Di ba? So parang much like yung kwento ni Jericho na biglang may sumulpot na babae. Pero yung sinasabi nila na
yung hindi mo alam na patay ka na. Totoo yun. Totoo daw yun eh. Ako pag nagmamaneho ako, ang dinadaanan ko kasi pilapil. Mga pilapil. Yung mga taniman to, Oo. may tubig. Yan. Shortcut kasi yun eh. Oo, mas Papauwi mabilis ang biyahe pa uwi. Yes, Oo. kesa dun sa normal highway. Alam mo, tuwing umuwi ako doon, kasi madaling araw ako dati, di ba? Schedule ko is madaling araw. Uwi ko mga 2 o'clock Yan. a.m. Kada dadaan ako doon. Teka, hanggang 12 ka lang ha. Sino dinadaanan Hindi, mo para kapag magdaanan? nasobrahan Sinong ako, dinadaanan? Bakit 2 a.m.? Hanggang 12 lang. 2 a.m. na. O sige, sabi mo eh. Wala nang traffic nun. Dapat 30 minutes nandun ka na eh. Wala. Sino dinadaanan nito? Wala. Sinasabi ko sa iyo eh. Tapos, kaya ka napipilapil. Tapos, Alam mo, hindi ako makatingin sa rear view mirror. mirror. Tuwing doon ka sa pilapil. Gaano kalahaba to? Ang haba. Ay, mahaba. Siguro mga 3 kilometro. Ay, mahaba 4. din. Mahaba yun. Tapos madilim lang. Hindi ko alam kung bakit yung pakiramdam ko ang bigat at hindi ko matignan yung Rear view mirror. rear view mirror ko na tumingin ako sa likod. Pero alam ko na may tao sa likod. Alam kong meron akong kasama. Baka naman may Kahit kasama ka naman talaga. Wala. Yung sinundo mo, kaya 2 o'clock ka pa nakarating ng ganong oras. Hindi, pero feeling mo, meron. Oo. Pero syempre, ayaw mo lang i-acknowledge kasi baka mamaya magpa-acknowledge, di ba? Pero tinanong ko to sa eksperto. Ano sabi? Totoo daw, meron daw talaga yun. Meron. At kung nakakaranas yung mga yung mga listener natin ngayon, na nararamdaman nyo na parang meron nasa likod ninyo. Habang nagmamaneho. Posibleng totoo yun. Posibleng meron. So anong gagawin? Kaya siguro yung mga tsuper natin, tama lang dito sa Pilipinas, buti na lang. Lahat tayo may rosary. Prayerful tayo eh. Nakaikot yung rosaryo, meron Tama. tayong driver's prayer, ganyan. Magdadasal. Talagang I believe na yun naman talaga yung best armor. Alam mo kaya ang pinaka nakakatakot para sa akin, kasi 'di ba sinasabi natin best armor is prayer. Kung naramdaman mo na parang meron sa likod mo, 'di ba? Tapos sabi ng kaibigan mong warrior, Yan. spirit expert, ganyan na meron talaga. So best armor and prayer. Kaya para sa akin pinaka nakakatakot kapag yung prayer, yung binanggit niya sa'yo. Ay, Sobrang powerful na daw yun. Oo, sobrang powerful na daw nun. Kasi yung parang kaya niyang i-mock kasi nagpe-pray ka, 'di ba? Kaya mong i-mock. Tapos tinawanan ko. Ay, yun yung pinaka-nakakasokot. Sokot much. Ilang beses na ko na-experience yan. Pero ang na-experience ko kapag isinigaw ko yung I believe in God, the Father Almighty. Parang kung ano man yung nararamdaman kong hindi paghinga or bigla siyang nagre-release eh. Kaya mahalaga talaga na tayo po ay magiging madasalin. Kasi you'll never know kung kailan. Posibleng merong mga magparamdam sa'yo nang hindi natin inaasahan. So Totoo. prayer is always our best armor. At hindi lang kapag natatakot ka sa isang bagay or sa kaluluwa or sa mga nagpaparamdam, 'di ba? Sabi nga daw nila, ang prayer daw ay naging serious, naging kwento na may wagang burnay na talaga. Amen. 'Di ba? Sabi nga daw nila, ang prayer daw should be like a steering wheel ng car. Total pag pinag-uusapan naman natin ay sasakyan. Ang prayer dapat ay parang steering wheel ng sasakyan at hindi spare tire. Na ilalabas mo lang kung kailan mo kailangan. So, dapat para siyang steering wheel. Na Araw-araw always, mo. araw-araw, kahit na wala kang kinatatakutan or wala kang na-experience na problem, 'di ba? Laging kapit nandun, 'di ba? Kasi kapag ka spare tire, kailan ba natin Pag nasiraan lang. Oo. Kailan ba tayo nasisiraan? Hindi naman talaga madalas. So dapat ang prayer should be like a steering wheel. Yan. And not a spare tire. Yun po yung gawin natin, lalong-lalo na kung anong oras ka ba nakikinig ng podcast ngayon. Yan. Sabi daw nila, 3 o'clock is the witching hour. So kapag ka 3 o'clock ka na nakikinig ngayon, tas parang feeling mo, nararamdaman mo na may mga eksenang panakot. Yung pagka daw din kinikilabutan ka, tumataas yung mga balahibo mo, it's also an indication na Na meron. naiihi ka na. Pwede.
Pwede din, naiihi ka na. Huwag natin Kailangan laging mo isipin, pigilan. oo. Wag mong pigilan, magkaka-UTI ka. Tama. Yeah, di ba? Uy, pero sana po, mga kabisyo, sana kung man maka-experience kayo ng ganito, malagpasan nyo po ng maigi Mhm. and let it be a lesson. Kung ano man yung lesson na mapupulot po ninyo sa kwentong katatakutan na yan. Katulad nitong si Jericho. Ano yung lesson niya? Natuto magdasal. Tama. Tingnan mo yan. Dati, pick up lang ng pick up na hindi nagdadasal. O ayan, natuto magdasal. Very good, di ba? At syempre, dyan muna natin isasara ang kwento ng ating mahiwagang Burnay. Prayer is always the best armor, don't forget! At kung may sarili kang kwentong kababalaghan, karanasan hanggang ngayon, hindi mo maipaliwanag, o isang pangyayaring hindi mo malilimutan, send mo na lang yan sa amin sa Love Radio Manila Facebook page. Baka sa susunod na episode, ang kwento mo naman ang marinig dito sa kwento ng mahiwagang Burnay. Pag-isipan mo mabuti, magpapadala ka ba ng kwento o ikaw na ang magiging kwento? Ayaw natin yan. At kung nagustuhan mo yung episode natin today, yay! Huwag mo namang kalimutang i-follow ang kwento ng mahiwagang Burnay sa Spotify, Apple Podcast, YouTube o kung saan mo man trip manood. Kaya mula rito sa pinaka-nakakatawang horror podcast, ang mga kwento ng mahiwagang Burnay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Titan Jello na nag-iiwan ng kasabihan sa mundong puno ng kababalaghan. Mas nakakatakot pa rin ang bank account na walang laman. And I thank you. Hanggang sa susunod na Takot Tawanan! Kamukha mo si Mama Mary. Ay, syempre, asa makipot. Nakakaya kay Mama Mary, tinawag na makipot. Ano ba yan?